Hi guys, kumusta po kayong lahat? This is Ashley Jong. Since marami pong nagtatanong sa akin ng mga kababayan natin na nandyan pa sa Pilipinas na gustong makapunta sa Korea para makapagtrabaho. Sabi po nila, worth it ba daw na magkanda utang-utang sila or mag-loan sila or mag-invest sila para lang makapunta sa Korea at makapagtrabaho? Mahirap ba daw dito or okay ba yung mga trabaho dito? Malaki ba daw ba talaga yung kinikita? Well, para sa akin po, depende po yan sa mapupuntahan nyo na company. Hindi naman lahat ng nakakapag-abroad ay sineswerte. Maganda yung napupuntahan. Pero kung titingnan nyo po sa kabuuan, sa pangkalahatan, ay yes po, worth it po na makapunta kayo ng Korea at makapagtrabaho dito. Kasi kung i-compare nyo yung sweldo sa Pilipinas at sweldo dito sa Korea, aba, ay sobrang laki naman po ng diferensya. Imagine niyo po yung sweldo niyo dyan ng isang araw. Sa mga nandito, baka 1 hour lang po nilang sinisweldo yon. 'Di ba medyo malaki po talaga. So, kung ang purpose ng inyong pagpunta sa Korea ay para lang magtrabaho, para kumita, para sa inyong pamilya, ay good na good po. Tapos, pero kung kayo naman yung mga tipo ng tao na pupunta lang dito, magtatrabaho, and then one day millionaire po kayo, ay nakukulang yung sweldo. Kahit naman siguro saang bansa kayo pumunta, di ba? Kung sa sweldo po yung pag-uusapan, katulad ng sinabi ko, baka nga, siguro sabihin na lang natin, 2 oras na trabaho dito, isang araw nyo pong sweldo sa Pilipinas. So, sabihin na lang natin, hindi ko pinagmamalakihan na malaki sweldo ko. Pero kung i-compare po sa sweldo sa Pilipinas, mas malaki po yung sweldo ko, syempre. Sabihin na lang natin kasi yung sweldo ko yata sa isang araw, yung per hour ko po kasi is nasa, wag na lang sabihin. Siguro sabihin natin na 400, 500 pesos. So, yung mga regular na worker lang sa Pilipinas, di ba 500 pesos ba? Lalo na pag nasa probinsya kayo, isang araw na yon. Samantalang dito, isang oras ko lang po yun. Sabihin natin isang oras at kalahati. Isang araw nyo dyan, isang oras at kalahati ko lang dito. Sabihin natin na ganon. So, di ba, ang laki po talaga and worth it. Pero guys, hindi porket malaki ang sweldo, ay talaga namang bonggang-bongga. Kung kayo po ay magastos, kulang po yung sweldo na yon. Lalong-lalo na dun sa mga katulad ko na dito naman na talaga nakatira, andito na yung family namin. Hindi kami katulad ng mga workers na magtatrabaho lang, and then yung sinesweldo nila, isi-save nila and ipapadala sa Pilipinas. Hindi po kasi kami ganon. Dito kami nakatira, so isipin nyo na lang, malaki yung sweldo, malaki din po ang gasto sa Korea. Mag-umpisa tayo sa bahay, tubig, kuryente, internet, pagkain, gasolina, pag-aaral ng mga anak, mga damit, insurance, halos lahat na isipin nyo po, sobrang laki ng gasto. So parang same-same lang din sa Pilipinas. Ang pinagkaiba lang kasi sa Pilipinas, sobrang konti lang ng opportunity para sa mga tao na makahanap ng magandang trabaho, yung may maayos na sweldo. Samantalang dito sa Korea, pag nandito kayo, malaki or malawak, maraming opportunity na makapagtrabaho kayo ng maayos. Hindi naman po lahat ng trabaho dito madali, maayos. Karamihan po talaga kapag mga foreigner na pupunta dito sa Korea, ang trabaho po talaga ay sa factory. So, nandyan sa bakalan, sa mainit. Meron din namang mga kababayan tayo na madali lang yung trabaho nila, pero mas marami po talaga yung medyo mahihirap yung trabaho. Pero, kahit po ganun mahirap yung trabaho nila, ay binabawi naman po sa sweldo. So, may mga kababayan tayo na pinalad na okay ang sweldo, mabait yung mga amo, okay ang company. Meron din naman na less fortunate ng mga kababayan, pero hindi po ganun karami. So, yun po yun. Kung tinatanong nyo po, worth it ba na magkanda utang-utang kayo, mag-loan kayo dyan sa Pilipinas para makapunta sa Korea? Ang sagot po dyan ay yes. And then, doon naman po sa mga kababayan natin na tinatanong, okay ba na makapag-asawa ng Korean? Ay 50-50 tayo dyan. So, next time pag-usapan po natin yan. Yun lang po. Sana nakatulong. Sana nasagot ko yung inyong mga katanungan. Sorry, nabubulol ako. I don't know why. Guys,
please follow me sa aking YouTube channel, okay? Thank you so much again. Another day, another information. This is Ashley Jong. Happy lunch po sa inyong lahat.